Nako ho, ay nakakahiya ho ito. Napag-alaman, biglang natuklasan. Inday Sayad Lustay, isa pa lang, scammer. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, nakakahiya ho ito. Itong Vice Presidente nyo ng Republika ng Pilipinas. Mantakin nyo ho. Lumabas sa pagsusuri na natuklasan na itong si Inday Sayad Lustay ay isa pa lang bigatin big time scammer. Kaibigan, isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Pag sinabi yung scammer, mga mahal kong taga-subaybay, yan ay sumasalamin kumakatawan sa hindi magandang gawain, meaning illegal. Ganyan no, si Inday Sayad Lustay Duterte. Hindi po ako ang may sabi na ito isang scammer. Nagbabatay lang po tayo dito sa ipi-play ko at ibabahagi ko po sa inyo na katunayan ang sinasaad at nilalaman nitong video na ito, na itong si Inday Sayad Lustay ay isa palang scammer. Yan o, biglang natuklasan. Nako, matindi ho, di ba? Siyempre, bago ka bansagan, bago ka tawagin na isang scammer, ay siyempre mayroon ding matibay na ebidensya na ikaw ay nang scam. Ganyan ho ang laman din ng video na ito. Panoorin nyo po. Nako, magugulat kayo, ba't wag nyo pong tularan kung paano mang-scam si Inday Sayad Lustay. Wag nyo po itong tularan dahil ito po ay hindi magandang kaugalian at gawain. Ano po ang kapatid ng scammer? O sige nga, i-comment nyo po sa comment section. Ano po ang kapatid ng scammer? Sagot ko, ang kapatid ng scammer ay magnanakaw. Sige, ano naman ang sagot nyo? Mga kaibigan, i-comment nyo lang diyan po sa comment section. Pero, ibabahagi ko po sa inyo sino ang nakatuklas na isang scammer itong si Inday Sayad Lustay. O ito po sa video na ito para mas madali, para lubos nyo pong maunawang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, nakakahiya ka, Inday Sayad Lustay. Dito naman tayo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinuto ng prosekusyon na scam ang paggastos ng opisina ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Balak na rito nilang ipasapina si Mary Grace Piatos. Ang testigo namang nag-audit ng pera, idinikin na hindi porket confidential funds, confidential na rin ang pinaggastosan nito. Ayon sa testigo at state auditor na si Attorney Roderick Wamil, may irregularidad sa mga pinagkagastosan sa confi funds ni VP Sara sa OVP at sa DepEd. Dahil daw yan sa violation at kulang-kulang na dokumentong magpapatunay ng kanilang expenses. Tanong tuloy ng prosecutor na si Attorney Lorna Capunan, anong tawag sa opisyal na bigong maipaliwanag ng maayos kung paano ginastos ang confi funds? Pakinggan natin ang sagot siya ng testigo. Failure of the accountable officer to liquidate any public. Eto mga kaibigan, maganda ito. Maganda itong tanong, mga kaibigan. Kahit wag po kayong bibitiw. Ito po ang nagtawag na scammer. Ito ho ang nakatuklas kay Sara Sayad Lustay na isang scammer. Kaya hindi po ako may sabi. Hinahatid ko lang po sa inyo ang balita na ito. Kilalanin niyo po kung sino ang nakatuklas at ano ang in-scam ni Inday Sayad Lustay. Ito po, mga kaibigan. Naku po, talagang nakakahiya ka. For which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba ng Vice President at ang concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Yes,
Yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of the agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund. Ito. Kasunod ng testimonya niya ni Wamil, tingin ni Kapunan, scam ang naging paggasto sa Conti funds ni VP Sara. Pero pinalagad agad yan ng depensa. Pinatanggal din yan sa record. Ito ang mga sinabi nila dyan. Ito. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung ako ang tatanungin, scam ito. Strike. No further questions. Strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken, strike. So stricken from the record. No. Inisa-isa rin sa trial ang mga pinagamitan ng Conti funds. Nako mga kaibigan niya, no ang nangyari. Diyan po sa paglilitis kay Inday Sayad Lustay. Diyan po sa Senado. Sa impeachment. Nako, ayon po kay Attorney Kapunan. Iyan po ang tawag niya. Isang scammer si Inday Sayad Lustay. Ayon po kay Attorney Kapunan. Inuli kong inuulit, hindi ako ang may sabi. Ibinabahagi ko lang po sa inyo. Nako, ay nakakaya ho ito. Isang vice presidente ka. Tatawagin kang isang scammer. At according ho at ang pinagbatayan ni Attorney Kapunan ay kung paano nakawin at gastahin di umano itong confidential funds ng milyong piso within 11 days ginastos di umano na nag-imbento ng maraming pangalan para lang doon iugnay na nabigyan ng confidential funds at ginastos sa tamang paraan subalit mga fake na pangalan. Fake na pangalan. Kaya hindi po natin masisisi si Attorney Kapunan kung tawagin man niya na scammer, unang scam ng pera ng taong bayan itong si Inday Sayad Lustay sapagkat lumalabas sa pagsusuri, lumalabas sa paglilitis diyan sa Senado. Isang uri ho ng scammer itong ginagawa at galawa ni Inday Sayad. Gusto ko munang kunin ng inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Kayo ho ba ay naniniwala na itong si Inday Sayad ay isang scammer katulad po ng nasabi ni Attorney Kapunan? Karapatan niyo hong magbigay ng anumang public opinion. Diyan ho sa comment section, inaanyayahan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Kung scammer ho ito, ay ingat po ang Republika ng Pilipinas, ingatan ang pera ng taong bayan. At habang hindi ho ito napaparusahan, ay gagawa pa rin ho ito patuloy ng pang-scam para lang makapagnakaw, di umano at makapangulimbad ng pera ng taong bayan. Kaya bantayan po natin ito sa pamamagitan ng inyong public opinion sa comment section. Ini-spread po natin yan. Kaya po kayo magsawa at maraming salamat sa inyo na pagbibigay ng anumang public opinion diyan po sa comment section at bawat like na binibigay nyo sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Napakalaking tulong po yan para kontrahin po natin itong mga galawan na hindi maganda para tuluyang mapatalsik sa pwesto itong katulad ni Inday Sayad Lustay na tinawag na isang scammer at marunong mag-scam, mga kaibigan. Alam ko nakuha nyo ang gusto kong punto. Hindi ho tayo dito nagpapakalat ng anumang fake news. Nandiyan ho ang resibo kung bakit tinawag na isang scammer itong si Inday Sayad Lustay. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.